Praise God, praise God. Mga taga-Phase 5 Bulihan, mahal kayo ng Panginoon, subalit kayo ba minahal ninyo ang Panginoon? Kapatid, kawawa tayo kapag mananatili tayo lumakad sa kasalanan at lalayo sa Panginoon. Kawawang kaluluwa mo, di ka ba naawa sa kaluluwa mo? May tutunguhan ng kaluluwa ng tao sa langit kapag meron siyang relasyon kay Jesus, o sa impyerno kapag wala siyang relasyon kay Jesus. Kapatid, kapag itong sinasabi ko sa tingin mo ay kasinungalingan, kapatid, huwag mo akong pakinggan. Subalit pinabasa ko lang ang salita ng Diyos, kaya alam ko, nagsasabi ako ng totoo. Kaya alam ko, ang Panginoon ay sumasa akin. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal din kita, kaya gusto kitang mapunta sa heaven. Subalit ano magagawa ko? Ano magagawa ng Panginoon kung pinipili mo ang hell? Ang pagpunta sa hell ay pinipili ng tao. Hindi ang Diyos ang nagdadala tayo sa hell, kundi sarili mo. Kaya kapag napunta ang tao sa hell, ito po ay kasalanan niya, hindi kasalanan ng Diyos, hindi kasalanan namin manangaral. Kaya nga, ang tinuturo namin sa inyo ay pawang katotohanan. Kaya ang pagpunta ng tao sa hell, it is choice nila, kapatid. Choice mo yan. Kung gusto mo talaga sa hell, so be it. So be it. Wala nga lang tayong sisihan. Wala tayong sisihan. At marami nasa hell ngayon, nagsisisi. Sinasabi sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng second chance, mabuhay pang muli sa lupa. Kahit kami na yung pinakamahirap sa lupa, okay lang, wag lang dito sa hell. Subalit, hindi na sila makakaalis doon. Kapatid, ikaw na may pagkakataon pang maligtas, binabaliwala mo yun? Binabaliwala mo ang kaligtasan mo? Kapatid, hindi ka immortal. Okay? Hindi ka panghabang buhay sa mundong ito. Lalo na sa panahon natin ngayon, pinakamahaba na yung 80 years old ang tao na nabubuhay. Sapagkat ang totoong buhay natin, hindi itong temporal na buhay natin. Sapagkat ang tao ngayon, ang buhay na ito temporal lang. Ang totoong buhay natin yung spiritual. Yung habang buhay sa langit o habang buhay sa impyerno. Wala pong paligoy-ligoy ang katotohanan. Marami ngayon mga ngaral, ini-entertain ng mga tao at ang mga tao tuwang-tuwa sa kanila. Kapatid, hindi po ako entertainer, hindi rin po ako joker, hindi ako comedian. Ako po yung mangangaral ng Panginoon at sinasabi ko sa inyo po ang katotohanan. Magalit man kayo sa akin o hindi, sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan sapagkat mahal ko ang inyong kaluluwa, mahal ng Panginoon ang inyong kaluluwa. Subalit kapatid, kung pinipili mo ang hell, so be it. Wala tayong sisihan. Sinasabi na sa iyo ng tao, ng mga ngaral, kailangan ka magsisi sa kasalanan mo at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit hindi ka nakikinig?
Pagkatapos, pag napunta ka sa hell, sisisihin mo ang Panginoon. Sisisihin mo ang Panginoon. Iba ang galing mo, kapatid. Ikaw yung gumawa ng masama, tapos isisisi mo ang Panginoon sa bandang huli. Ang galing, di ba? Walang ganon, kapatid, walang ganon. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Yung po ang pakay ng Panginoong Yesus. Bumaba ang Panginoong Yesus sa lupa upang hanapin tayong nawawala. Tayo po lahat ay nawala sa piling ng Panginoon. Kapatid, nahanap ka na ba niya? Hinahanap ka ng Panginoon. Nahanap ka na ba niya? O nananatili kang lumalayo sa Panginoon? Nananatili kang nagpapakalayo sa Panginoon? Pagkatapos, pag ikaw namatay, sisisihin mo ang Panginoon, masabihin mo hindi ka niya hinahanap. Kapatid, araw-araw kang hinahanap ng Panginoon. Kumakatok siya sa pintuan ng puso mo. Araw-araw, ikaw ang nagsasala sa Kanya, hindi siya. Ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Ang sino man daw lumalapit sa Panginoon ay hindi niya itataboy kailanman. Kaya mga kapatid, lumapit na tayo sa Panginoon. Hindi tayo itataboy ng Panginoon. Sino man nagpapakumbaba sa Panginoon at humihingi ng kanyang kahabagan ay hindi itataboy ng Panginoon. Hindi kanya itataboy. Lumalapit pa nga sa sayo. Paano kanyang itataboy? Lalo na ikaw na nagpapakumbaba. Kagaya nung maniningin ng buwis, di ba? Ang sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ganon ang gusto ng Panginoon sa atin. Magpakumbaba tayo. Yung maniningin ng buwis, inamin niya makasalanan siya. Humingi siya ng kahabagan sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Subalit ang tao ngayon, lumalapit na lahat sa kasalanan. Hindi pa lumalapit sa Panginoon. Paano pag tumating sa iyo ang kamatayan? Ang sabi ng Panginoon, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. Mga kapatid, sa langit po ay nakahanda na ang piging ng Panginoon. Piging ng Panginoon sa mga tao na nagpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, at tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. Mga kapatid, darating na ang Panginoon. Handa na ang piging sa langit. Magkakaroon ng malaking handaan sa langit after ng rapture of the church. Lahat ng kukunin ng Panginoon sa lupa, lahat ng may relasyon kay Jesus, kukunin ng Panginoon sa lupa at magkakaroon ng piging sa langit. Kapatid, ang nais ng Panginoon makasama ka doon. Ang nais ng Panginoon makasama ka sa malaking piging sa langit o handaan. Lahat ng may pananampalataya sa Panginoon dito sa lupa
kukunin ng Panginoon sa tinatawag na rapture of the church. At malapit na po yun, kapatid. Nais mo ba makasama doon? Kung nais mo makasama sa Panginoon sa pag-agaw, George Yakul, pili ka na. dito pa lang sa lupa, 85. humingi ka na ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, gusto ko makasama doon sa langit sa iyong piging. Patawarin mo lahat ng mga kasalanan ko. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mo tagapagligtas. At doon, kapatid, Tawa, George. Bakit tawa, George? Ayaw bigay. pag bumalik ang Panginoon, kukunin ka niya, isasama ka niya sa malaking piging sa langit. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Iniibig tayo ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, makasama niya tayo sa langit habang buhay. Subalit, kailangan ka magpakumbaba. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo araw-araw. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mo tagapagligtas kung hindi mo pa ito ginagawa sa buhay mo. Mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ang mga apostol na mismo nagsasabi kung paano tayo maliligtas. Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Hindi sinabi ni Pablo, manampalataya ka kay Maria, manampalataya ka kay Pedro, manampalataya ka sa akin. Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. Mga kapatid, isang nakakapagod po kayo. Lagi na lang kayong dapat pinangangaralan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon din napapagod. Lalo na ang tao ay pinapaliwala ang Panginoon. Kapatid, baliwalain mo ng lahat, wag lang ang Panginoon. Ang Panginoon ang magliligtas sa iyo, wala nang iba. Sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. At ang iyong sambahayan, mga padre de pamilya, sabi ni Pablo sa mga padre de pamilya, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. Mga tatay, iligtas mo ang pamilya mo. Sa paanong paraan? Una, ikaw, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Sa pamamagitan mo, ikaw mag-aakay sa asawa mo, ikaw mag-aakay sa mga anak mo sa Panginoon. Kaya mga tatay, be responsible. Dito mo ilabas ang tunay mong pagpalalaki. Lumapit ka sa Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon. At ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan
sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Wala naging Pag tayo daw po Sana kanina ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo daw po ay mapapatawad din ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Lamyante. Sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. At tayo po ay kanya din patatawarin sa ating mga kasalanan. Na binigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo aariing ganap. Ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus dahil sa ating mga pagsuway. Ang Panginoong Yesus ay namatay upang iligtas tayo na mga masuwayin sa Diyos. Ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Kapag si Jesus tinanggap na natin bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, kapatid, wala nang kahatulan. Wala nang impyerno na ikaw ay ahatulan kapag tinanggap mo na si Jesus. Aariing ganap ka na ng Ama. Wala nang kahatulan sa iyo. Kaya nga napakapalad ng mga tao na sumampalataya sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, sapagkat wala nang kahatulan ang tao iyon sa Diyos. Ibig sabihin, sa buhay na ito at sa kabilang buhay, ang Panginoon ay lagi nang sasakanya, mga kapatid. Kaya nga kailangan natin tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas upang wala nang kahatulan na darating sa buhay natin. Mga kapatid, Kanya binigay na pa sa inyo, ano? Sabi ko, Seven. ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos, si Jesucristo. So dito sinasabi ni Apostol Juan, merong buhay na walang hanggan sa sino mang sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo. Merong buhay na walang hanggan sa sino mang sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. So mga kapatid, kung di inyong ikagalak na inyong mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Sinasabi ng salita ng Diyos, kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas natin, ang ating pangalan ay may susulat na sa aklat ng buhay sa langit. Ibig sabihin, meron na tayong gate pass para makapasok sa langit. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging natin tagapagligtas,
masusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun po ang gate pass natin para makapasok sa langit. Kapatid, meron ka na bang gate pass? Meron ka na bang gate pass papasok sa langit? Ang gate pass mo para makapasok sa langit ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kung wala ka, kung hindi mo pa yun nagagawa, kapatid, wala kang gate pass, hindi ka makakapasok sa langit. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kundi nyo ikagalap na inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ang pangalan mo ba nakasulat na sa langit? O hindi pa rin hanggang ngayon? At ikaw, pabanjing-banjing ka lang, pa-relax-relax ka lang, pa-chill-chill ka lang. Subalit, wala pa pala ang pangalan mo sa langit. Hindi ba, kapatid? Nakakalungkot yun. Pa-chill-chill ka lang dito sa lupa, pero yung pangalan mo, wala pa pala sa langit. Paano pag bigla kang namatay sa lupa? Saan ka dadaputin? Kapatid, madali lang masulat ang pangalan mo doon. Gawin mo na agad. Pag uwi mo sa bahay, gawin mo agad-agad. Mag-pray ka. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapatid, at masusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kapatid, seryoso po ang salita ng Diyos. Kapag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, walang langit na mapapasukan ka pag pumanaw ka sa lupang ito. Yung po ang totoo, kapatid. Napakadali lang may sulat ang pangalan mo doon. Hihingi ka lang ng tawad dito sa lupa sa lahat ng mga kasalanan mo. Anong kinakatakot mo? Pinapapatawarin ka naman ng Panginoon. Di ba nga yung maniningil ng buwis, nagpakumbaba lamang siya? Sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan, at siya po ay pinatawad ng Panginoon. Siguro naman mas makasalanan siya kaysa sa iyo. Subalit siya ay pinatawad ng Panginoon. Ano ang susi dito? Magpakumbaba lamang tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At tayo ay patatawarin ng Panginoon. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. At may susulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Anong mahirap doon, kapatid? Kaya lamang tayong hinaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo po ay haring ganap ng Ama kung tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Kung hindi mo pa ginawa yun, hindi ka pa inaharing ganap ng Ama. At magkakaroon daw tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Maraming mga tao mukhang walang problema, pero puro problema. Nakangiti, pero umiiyak ang puso sa loob. Ganon ang tao. Ganon ang tao. Kapatid,
Nais ng Panginoon, bigyan ka ng kapayapaan, papasukin mo siya. Nais ng Panginoon, maging mapayapa ang tao. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng bawat isa sa atin. At kilala tayong lahat ng Panginoon. Bawat isa sa atin, kilala ng Panginoon ang pangalan mo. Kilala ka ng Panginoon. Kung hindi mo pa pinapapasok ang Panginoon sa buhay mo, mas lalo ka niyang kilala. Kaya, papasukin mo na si Jesus. Tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Pero mahirap. Mahirap maharapaw. Ako, mahirap. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Mga kapatid, tayo po lahat ay naligtas lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi ka naligtas dahil sa mabubuti mong gawa. Ikaw ay naligtas una dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Yesus. Kaya po mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ang iba sa ating iniisip marahil, marami akong ginawa para ako maligtas. Kapatid, baliwala lahat ang ginawa mo. Si Jesus ang tanging daan para tayo maligtas. Wala na pong iba. Kaya mga kapatid, pag uwi mo sa bahay ngayon, manalangin ka na agad-agad. Humingi ka na agad ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan mo, bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka maglinis ng bahay, mag-asikaso sa mga anak mo, magtrabaho, magnegosyo. Kapatid, humingi ka muna ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Unahin mo muna ang kaligtasan mo, kapatid. Yun ang pinaka-importante sa atin, ang maligtas muna. Ako po ay mananalangin na sumunod po kayo sa nais maligtas. Pag hindi niyo po magawa, mamaya sa bahay, gawin niyo po. Kausapin ang Panginoon at manalangin sa Kanya. Ako po ay mananalangin na sumunod po kayo. Sabihin po ninyo, Jesus, Jesus, patawarin mo po ako na isang makasalanan. Kahabagan mo po ako na isang makasalanan, Panginoon. Marami po akong kasalanan na gawa sa buhay ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Lahat po ng kasalanan ko, patawarin mo, Panginoon. At Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging kong tagapagligtas magmula sa araw na ito. Panginoong Yesus, salamat po. Ako iyong pinatawad, ako iyong niligtas, ako iyong nilinis, at ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Ikaw na po ang bahala sa akin, Panginoon, magmula sa araw na ito. Tulungan mo ko, Panginoon, kung paano manalangin, kung paano salisikin ang iyong mga salita, at
kung paano makahanap ng isang Christian church kung saan lalago ako sa pananampalataya upang sa iyong pagbabalik makasama ako sa pagpagaw o sa the rapture of the church. Ikaw na po bahala sa akin, Panginoon, kasama ng aking buong pamilya. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Amen.